Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung ngayon dalalatun nubuwah, ang mga batayan ng pagiging propeta ninuman. Na ang kahalagahan nito na ikilala natin ng mga propeta sa pamagitan ng mga palatandaan na ito, at syempre na ikilala rin natin ang mga huwad na mga propeta sa pamagitan ng kawalan nila ng mga palatandaan na ito. At ito nga ay 5. Una, ang mga himala. Pangalawa, ang pagbibigay ng propesiya ng naunang mga propeta. Pangatlo, ang mahusay na pamumuhay ng mga propeta. Pang-apat, ang kanilang mensahe o pangangaral. At panlima, ang tulong ni Allah sa kanila, na kasama na rin ito doon sa Esma na natalakay natin nung nakaraan. So ngayon inshallah, tatalakay na natin ang una, at ito nga ay ang mu'jiza. Mu'jiza, ibig sabihin himala. Kasi sabi nga rito, al-ayatu wal mu'jizat. Aya, ibig sabihin tanda, at mu'jiza, himala. Na maaaring itong dalawa na ito ay interchangeable sa konteksto nito. Dahil ang mu'jiza o himala ng propeta ay aya, patunay na totoo ang kanyang mensahe, na siya ay nanggaling kay Allah. Hindi siya nagpapanggap lang. Hindi siya nag-aangkin lang na siya ay propeta. So dalawang binanggit dito, al-ayat wal mu'jizat. So dito sinasabi, al-ayatu, ang aya na tinutukoy, fi logatil Arab, sa wikang Arabic, ang aya, al-alamatu dalla ala shay'. Ang kahulugan ng aya ay isang palatandaan na tumutukoy sa isang bagay. Palatandaan na tumutukoy sa isang bagay. Palatandaan na ang lugar na yun ay tawiran, palatandaan na ang lugar na yun ay eskwelahan, palatandaan ng kung ano-anong bagay, yun ay tinatawag din na aya. At sa Quran, kapag binanggit doon yung aya, mauunawaan yun sa iba't ibang mga konteksto. Okay? Halimbawa, yung isang yung laayatin li ulil albab, ito ay tanda para sa mga may bukas na pag-iisip. Ang tinutukoy dito ay ang lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na nababanggit sa aya na yon. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Tunay na sa pagkakalikha daw sa kalangitan at lupa at sa pagpapalitan ng araw at gabi. Lahat ng yon ay mga aya, lahat ng yon ay mga tanda. At sa iba pang aya, yung sinabi ni Allah, wa min ayatina an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kabilang sa mga tanda ni Allah na lumikha siya mula sa inyo ng mapapangasawa, mula sa inyo ng mga tao ng mapapangasawa. Aya din yun na tinukoy, na ang pag-aasawahan ng mga tao ay aya o tanda mula kay Allah. Tanda ng kapangyarihan, pamamayani at paghahari ni Allah sa kanyang mga nilikha. May mga scholar na nagsasabi na makruh na gagamitin ng tao ang pangalang aya bilang pangalan ng tao. Dahil ito ay maaring magkakaroon ng tazkiyatun nafs o pagmamalinis. Okay? Parang mga pangalan na halimbawa, yung may mga scholar nagsasabi na makruh gamitin ang pangalan ng mga anghel sa tao.
Papangalanan yung tao, Mikael, Jibril. Na unang-una, sinasabi nila ito ay maaaring ganun nga rin magkakaroon ng pagmamalinis o tazkiyatun nafs, at gayon din magkakaroon ng isa itong pinto ng maling pag-unawa, kasi yung mga pangalan ng mga anghel, pag ginamit sa tao, kadalasan lalaki yung pinaggagamitan ng pangalan na yun. Samantalang wala namang kasarian ang mga anghel. So sinasabi nila na hindi mainam na gagamitin ng pangalan ng mga anghel sa tao. Ngayon yung salitang aya, may mga scholar nga nagsasabi na hindi rin ito mainam na gagamitin ng tao na ipampangalan. So, hindi naman lahat nagsabi na ito ay bawal gamitin o kumbaga haram. Meron lang merong pananaw na ang salitang aya ay hindi magandang gamitin ng tao bilang pangalan. Pero yun ay pananaw lamang nila bilang pangangalaga sa relihiyon, alhamdulillah. So yung aya, salitang aya ay merong dakilang kahulugan at merong malawak na kahulugan. Sa Quran nga, ang pagkakabanggit tuwing nababanggit ang mga salitang aya, ito ay depende sa konteksto nito. Either ito ay aya ng Quran, talata ng Quran, o pisikal na tanda na galing kay Allah na nagpapatibay ng kanyang pag-iral at pamamahala sa kanyang mga nilikha, sa kanyang kapangyarihan, at syempre aya na himala ng mga propeta. So dito, al-alamatu dalla ala shay, ang aya ay anumang tanda na tumutukoy sa anumang bagay. Wal muradu biha huna, at ang tinutukoy dito sa konteksto nito, ang salitang aya, ma yujrihi Allahu ala aidi rusulihi wa anbiyaihi min umurin kharikatin lissunanil kauniyah al-mu'tada allati la qudrata lil bashari ala ityani bimitliha. Ang aya na tinutukoy sa konteksto nito dito sa dalalatun nubuwah, sa mga batayan ng pagiging propeta, ang tinutukoy dito na aya ay ang anumang bagay na dinudulot ni Allah na mangyari sa pamamagitan ng kanyang mga sugo o mga propeta. Na mga bagay na ito na pinangyayari ni Allah sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta, ito yung mga himala. At itong mga himala na ito ay mga bagay-bagay na kakaiba at hindi normal. Kumbaga, hindi normal sa mga tao. Hindi normal in a sense na kumbaga hindi nila kayang mapantayan, hindi nila kayang magaya. Na bagaman, oo, nung panahon ni Musa alayhis salam, normal ang salamangka, pero ang aya, ang mu'jiza ni Musa alayhis salam ay hindi natapatan ng mga kahit ng pinakamagagaling na mga magician ni Paraon. Okay? Hindi nila matatapatan. Paano? Halimbawa niya yung mga magician ni Paraon, yung kanilang mga tungkod at yung kanilang mga lubid, pinagalaw lang nila para magmumukhang buhay, magmumukhang ahas. Pero ang tungkod ni Musa alayhis salam, naging ahas talaga. At kinain yung kanilang mga ginawa na mga magic, yung pinagalaw nila yung lubid, pinagalaw nila yung tungkod. Pero yung tungkod ni Musa alayhis salam, naging ahas talaga. At yun nga, itong kwento na ito tungkol kay Musa alayhis salam, malaking-malaki yung pagkakatulad doon sa nababanggit sa Bible, doon sa Lumang Tipan. Kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita ninyo na parehong-pareho, halos ang kwento sa Lumang Tipan doon sa kwento kay Musa alayhis salam sa Quran. At actually sa Quran, ang propeta o sugo na pinakamaraming beses na nababanggit ang kwento niya, at kahit ang pangalan ni Musa alayhis salam, o siya mismo, si Musa alayhis salam, siya pinakamaraming beses na nababanggit ang kanyang pangalan at kwento. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 na beses lang na nababanggit ang kanyang pangalan. Si Isa alayhis salam, 25.
Pero si Musa alayhi salam, kung di ako nagkakamali, nasa 54 na ulit nababanggit ang kanyang mismong pangalan. At syempre marami pang ibang mga aya sa Quran ang tumutukoy sa kanya at sa mga nangyari sa kanya nang hindi naman binabanggit ang kanyang pangalan. So, si Musa alayhi salam, napakalaking kumbaga halimbawa para sa atin kung paano natin mauunawaan ang definition na ito ng ayah o ng mu'jiza. Okay? So ito ay anumang bagay na dinulot ni Allah na mangyari sa kamay ng kanyang mga propeta at mga sugo na hindi kayang tapatan ng mga tao. Hindi kayang tapatan ng mga tao. Na dito nga binabanggit na katahwilil asa ila af'a tataharraku wa tas'a. Tulad ng kung paano nagbago yung tungkod ni Musa alayhi salam, ito ay naging ahas at ito ay gumagalaw. Fatakuna hadihil ayah al-kharika lis-sunnatil kauniyah al-mu'tada dalilan gayra kabilin lin-naqdi wal-ibtal. Yadullu ala sidkihim fi ma ja'u bihi. Ang tanda na ito ni Musa alayhi salam na kumbaga tumataliwas sa natural o physical laws ng mga bagay-bagay. Kasi paanong lumalabag ito sa physical na mga law ng physics, ng chemistry, ng biology o kung ano-ano. Kasi nga, hindi ito natatapatan ng tao. Sinong tao ang nakagawa na yung kahoy mabibigyan niya ng buhay at ito ay magiging ahas, totoong ahas na gumagalaw at kumakain. So walang nakakagawa nito, propeta lang. Kaya sabi nila sa sinasabi ng mga scholar, ang pinakamasahol talaga ng mga kuffar, ang pinakamasahol ng mga kuffar, yung mga nakasaksi ng mga himala, ng mga propeta pero hindi pa rin sila naniwala. Sila ay may tuturing na pinakamasahol na kuffar. Nasaksihan nila ang himala pero hindi pa rin sila naniwala. Alam nila na ang mga himala na ito ay hindi basta-bastang mangyayari pero hindi pa rin sila naniwala. So, halimbawa niya si Paraon, nakita niya sa kanyang dalawang mata ang ahas na ito, yung tungkod ni Musa alayhi salam na naging ahas at kinain nito ang magic ng mga magikero, ng mga magician, pero hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala. Pero yung mga magician ni Paraon, nasaksihan nila ito at sila ay nanampalataya, alhamdulillah, sukdulang hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya kahit ipapapatay na sila ni Paraon. Kahit ipapapatay na sila ni Paraon. So matindi yung himala ni Musa alayhi salam at ang iba pang mga propeta na ang mga ito nga, mga bagay-bagay na hindi sakop ng natural na batas sa mga bagay-bagay, yun nga sa physics, sa chemistry o sa ano paman. Lahat ng ito ay dalil o batayan sa pagiging makatotohanan ng daladala nilang mensahe na hindi lang nila ito inimbento. Na ito nga ay kanilang patunay, kaya ito'y tinatawag din na aya. Ito ang dahilan kung bakit ang mu'jiza ay tinatawag na aya. Okay, so balikan natin yung konteksto nga nito. Ang mu'jiza tinatawag na aya dahil ito'y batayan ng propeta na yun ay totoong propeta at hindi siya nagpapakilala lang. At ang mu'jiza ay tinawag na mu'jiza galing sa salitang ajaz, ibig sabihin ng ajaz, kawalan ng kakayanan, dahil ang mga tao ay walang kakayanan na ulitin, gayahin ang himala na ginawa ng mga propeta. At kasunod, sinabi rito, وَقَدْ تَتَابَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَسْمِيَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ بِالْمُعْجِزَاتِ. Nga ang mga scholar, tinatawag din nila ang mga aya na ito bilang mu'jizat, mga himala.
Ito nga, wal mu'jiza fil loga, ang literal na kahulugan ng mu'jiza fil loga, ismun fa'ilin ma'khudun min al-ajaz. Ito ay mula sa salitang ajaz, alladhi huwa zawalul qudra. Ang ibig sabihin ng ajaz, zawalul qudra, qudra ibig sabihin kakayanan. Zawal ibig sabihin pag-alis o paghupa. Ibig sabihin, nang dumating sa mga tao ang mu'jiza, humupa ang kanilang kakayanan o wala talaga silang kakayanan na tapatan ang himala. Kaya nga, huwa zawalul kudrati anil ityani bisyai'i min amalin aw ra'yin aw tadbirin. Sa tinawag itong mu'jiza, dahil ang mga tao ay wala silang kakayanan na gawin ito at wala silang kakayanan na pagdesisyonan ito kung pipigilan ba nila ito o hindi nila ito mapipigilan. At syempre, hindi rin nila ito makokontrol. Hindi nila ito makokontrol. Hindi nila mapagbabawalan ng propeta na gumawa ng himala. Yun ang mu'jiza na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sugo at mga propeta. So nga dalawang salita, ayah, dahil patunay ito na sila ay tunay na propeta, at mu'jiza, ito ay isang bagay na hindi magagaya ng mga tao, ng nasyon ng mga propeta. Mu'jiza sa kahulugan na hamon ni Allah. Hamon ni Allah. Na tapatan ng mga tao ang ginawa ng mga propeta. Katulad halimbawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami siyang himala na ginawa. Okay, nagpagaling siya ng may sakit. Nagpakain din siya ng maraming tao sa pamagitan ng kaunting pagkain. May tubig na lumabas sa kanyang daliri at iba pang katulad nito. Pero ang pinakamatinding himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano? Ang Quran. Ang Quran, yan nga sinabi ni Allah, hamon din ni Allah sa Quraysh at sa iba pang mga Arabo. Qul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay nagdududa sa ipinahayag namin sa aming alipin, ay magpalabas kayo ng Quran na katulad nito. Wadu'u syuhada'akum in kuntum sadikin. At tawagin ninyo, wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. At tawagin ninyo ang lahat ng inyong magiging kakampi liban kay Allah kung kayo ay makatotohanan. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. At kung hindi ninyo ito magagawa, ang magpahayag kayo ng Quran, na katulad ng Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi nga ninyo ito talaga magagawa. Si Allah mismo sa aya na yun, sinabi niya na hindi talaga magagawa ng Quraysh o ng sino man na makabuo ng Quran na katulad ng Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ninyo ito magagawa at hindi nga ninyo talaga ito magagawa. Katakutan ninyo ang apoy na inihanda para sa mga hindi nanampalataya. Sa Quraysh, na sila naman ang eksperto sa kanilang wika, sila mismo alam nila na hindi nila kayang tapatan ang husay ng pagkakaakda sa Quran. Di ba natatalakay na natin minsan si Musaylimah? Gumagawa siya ng sarili niyang Quran at ang kinalabasan ay nakakatawa. Ngayon kung halimbawa man, merong writer, merong makata na gagawa ng mga aya na katulad ng kung paanong binabasa ang Quran, actually maraming ang katangian ang Quran na hindi talaga matatapatan ng tao. Maaring magagaya nila yung mga arrangement ng salita rito na kapag binasa ito, magiging tunog Quran, parang Quran, nakakalain ng tao Quran. Pero ang Quran ay marami pang iba't ibang mga katangian na hindi matatapatan ng tao. Halimbawa nga niyan, actually matatalakay pa natin ito sa tafsir, pero mababanggit natin ng ilan. Sa Quran, marami ditong mga salita na first time na narinig ng mga Arabo. Pero, naintindihan nila.
mga salita na first time nilang narinig, naintindihan nila kasi ang mga salita doon sa Quran, bihirang magamit ng mga Arabo pero umaakma doon sa kanilang grammatical rules. Halimbawa, yung salitang Quran mismo, yung Quran, galing ito, kung ang wazan nito, yung kumbaga syntax niya, galing ito sa salitang fe'lan, yung galing sa fa'ala, fe'lan, pero bihira ito magamit ng mga Arabo yung salitang Quran. Ang madalas na magamit nila kiraa, pagbasa. Quran, pagbasa rin, pero bihira nila magamit yun. So, narinig nila yung salitang Quran, pero naintindihan nila. At marami pang iba't ibang mga bagay na katulad nito. At ang Quran, ito ay naging isang bagong uri ng literatura. Di ba? Kung nag-aral kayo ng literature sa Tagalog, sa Tagalog yung literature. Ha? Hindi may isa pa, panitikan, di ba? Aning dalawang uri? Ha? Yung prose, tsaka poetry. Hindi ko alam sa Tagalog. Ano ba yung prose sa Tagalog tsaka yung poetry? Yung poetry, tula. Pero yung prose, ano ba yung prose? Hindi ko maalala sa Tagalog eh. So prose tsaka poetry. Pero ang Quran, neither prose nor poetry. Hindi siya prose, hindi rin siya poetry. So nagkaroon ng bagong uri ng literature nang ipinahayag ang Quran. Siyempre, mahimala sa Quran na ito ay nakakabisado ng napakaraming mga tao, milyon-milyong mga tao sa panahon ngayon ang nakakakabisado ng Quran. At mahimala na ang Quran, kumbaga, ito ay nananatili sa orihinal na anyo nito hanggang sa panahon natin ngayon. So maraming mahimala sa Quran. Kaya nga ang Quran, ito ang pinakanababagay na himala para sa kahuli-hulihang propeta. Kasi ang Quran ay himala na habang panahon masasaksihan ng tao. Hanggat may tao dito sa mundo, pahintulutan ni Allah na manatili ang Quran hanggang sa naisin niya para masaksihan ng mga tao ang himala na ito. Ang dakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahinga kung nalinaw na natin kanina, di ba? Ang aya, tinawag itong aya, yung himala tinawag na aya kasi tanda na totoo ang propeta at totoong dala niyang mensahe. Tinawag din ang himala bilang mu'jiza dahil hindi ito kayang gayahin ng tao. Na yung Quran, bilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga ito magagaya ng tao. So, sinong tao ngayon ang nakaimbento ng iba pang uri ng panitikan? Pang-apat, kasi tatlo na, di ba? Poetry, prose, tapos Quran. Wala naman nakagawa ng pang-apat na uri ng literature o panitikan. Tapos, sinong author ngayon ang nagagawa niya na makabisado ng mga nagbabasa sa libro niya ang kanyang sinulat? Wala. Kahit si J.K. Rowling, yung author ng nung Harry Potter, wala naman nakakabisado ng buong Harry Potter. O kung ano-anong libro. Wala. At yun nga, yung aklat na hindi nagbago, walang aklat na hindi nagbago. Lahat nagbago, kahit yung Bible, lalong-lalo na yung Bible. At yung Quran, actually, ang Quran ang nagiging dahilan na napanatili nito ang wikang Arabic sa orihinal na anyo nito. Okay? Yung Arabic sa mga bansang Arabo, halimbawa sa Saudi Arabia na lang, oo, merong Amiya na tinatawag na Arabic, yung colloquial na Arabic. Pero, ang marami doon ay nakakaintindi pa rin ng tinatawag na formal na Arabic, yung tinatawag na Fusha. Yung tinatawag na Fusha. Na actually mahimala rin ito kung tutuusin. Kasi tinan nyo, ang Quran,
1,400 years na siyang mahigit na binabasa ng mga tao. Pero kapag binasa ito ng sinumang Muslim, naiintindihan niya yung Arabic nito. Okay? Pero subukan niyo magbasa ng King James Version na Biblia, baka mapapakamot kayo sa English doon. O lalo na kung babasahin niyo yung mga inakda ni William Shakespeare, na ibang-iba ang English doon para sa English ngayon. Pero ang Arabic, yun siya, Arabic noon, ngayon at magpakailanman, na kabilang sa yun nga, mahimala, mga bagay na mahimala sa Quran, ay naging dahilan ng Quran na ma-preserve ang wikang Arabic na hindi ito nabago. Kasi ang Arabic palagi ay inihahambing sa kung ano ang Arabic ng Quran. Ang gold standard, kung ano ang fluent na Arabic, kumbaga, ay ang Quran na Arabic. Parang sa atin, halimbawa, sa Tagalog, ang pinaghahambingan ng fluent na Tagalog, yung mga isinulat daw ni na Francisco Balagtas at kung sa mga makabagong author ngayon, marami kasi mga naging author ngayon, lalo-lalo na yung mga yung nabigyan ng awards bilang national artist, puro English naman yung nila akda. Halimbawa sa mga author na nagsulat sa Tagalog, si Nalwalhati Bautista at yung iba pa, ang talaga, ang tinutukoy pa rin as gold standard ng Tagalog, si Francisco Baltasar pa rin, si Balagtas. Si Balagtas, siya pa rin. Pero sa Arabic, yung Quran ang pinagbabatayan ng Arabic, kung tama ba o mali ang grammar ng Arabic o pagsasalita ng Arabic, nino man, alhamdulillah. So ito nga yung kahulugan ng himala, tinawag itong aya at mu'jiza. At panghuli, mabanggit natin yung sinabi ni Al-Fakhr Ar-Razi, hindi ko alam kung siya rin ba si Fakhruddin Ar-Razi na meron siyang tafsir. Pero sinabi dito, al-mu'jiza fil urf, ang kahulugan daw ng mu'jiza sa urf o tradisyon ng mga Arabo, sinabi, bi annaha amrun kharikun lil adah. Ang mu'jiza ay tinawag na mu'jiza dahil ito ay isang bagay na kakaiba sa normal. Kakaiba sa normal. Mukirruna bit tahaddi, at ito ay kapag nakita ng mga tao ay nauunawaan nila na isa ring hamon. Isa ring hamon. Salimun anil mu'aridah. At ito ay ligtas mula sa pagkakahamon o kaya ay pagkakatupad o pagkakatalo sa hamon nito. So nagbigay siya ng 3 bagay paano natin maunawaan kung ano ang himala. Ito ay bagay na hindi normal, na naunawaan ng mga tao bilang hamon at hindi nila kayang tapatan sa 3 bagay. At ito rin yung pagkakaunawa natin sa kahulugan ng himala. Alhamdulillah. Ang mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik tayo sa Quran, ito ay bagay na kakaiba. Kahit ang mga Arabo na pinagmamalaki nila, mahusay sila sa poetry, mahusay sila sa prose, alam nila na kakaibang Quran. Tinawag nila ito na salita ng demonyo o salita ng mangkukulam, salita ng manghuhula. Ang Quran, ito ay naunawaan ng tao bilang hamon. Kasi alam nila na hindi talaga kumbaga alam nila na mas maganda yung Quran kaysa paraan nila ng pagsasalita. At pangatlo, hindi ito matatapatan at alam ng Quraysh na hindi talaga ito nila natapatan. Walang sino man sa Quraysh, actually, walang sino man sa Quraysh ang nagtangka na gumawa ng Quran. Wala. Gago lang talaga si Musaylimah na gumawa siya ng sarili niyang Quran kahit alam niya na dahil dito siya ay magiging katawa-tawa. Na kahit nga, yung natalakay na natin, di ba? Si Amr bin al-As radiyallahu anhu, doon sa tafsir ng Suratul Asr, binasa ni Musaylimah al-Kadhab sa kanya yung kanyang inimbento na
pantapat niya doon sa Suratul Asr, yung kanyang yawabar, anta udunaini wasadar, na o pusang disyerto, o ano ba yung sa English yung wabar, yung yung hyrax, basta para siyang pusang disyerto, ganun. Ikaw ay may dalawang tenga at dibdib, o yung katawan mo ay puro tenga lang at dibdib, kasi yun yung malaking parte ng katawan niya. So yun yung Quran ni Musaylima, at hindi nga nila natapatan ang Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itutuloy natin ito next week inshallah, at mahaba-haba pa yung pagtalakay tungkol sa mga himala. At matatalakay natin inshallah yung iba't ibang mga himala na nalalaman natin na nagawa ng mga propeta. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.